Hi guys, let's go. On the way to Bugyas na, from second highest point to Bugyas. At sa Bugyas naman, doon naman tayo pwedeng umakyat papunta doon sa first highest point. Yun na yung highest point. Sa nangungunang highest to the highest point sa lahat. Time check 10:05 in the morning. Aga pa. Saan kaya daan ng mountain bike na to? Ayun, gaya ng sabi ko, iba ng level talaga yung lamig dito. Kailangan yung magkape ng magkape. Tutumbukin natin na ito, Abatan Bugyas. Mami Caves of Timbak. Ah, okay. (3.5 kilometers). Gano'n kaya kahirap yung daan dyan? So, pag didiretsuhin mo, itong part ng Timbak pala na to, itong bundok na to guys, part na to ng ano, Kabayan Benguet. May Mami Caves dyan. Seryoso. Well. Oh, grabe, ang lamig talaga. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ng aking katawan. Ang dulas dun ah. May gulay. Buti dito malapad yung daan, no? Kibungan yung pakanan, pakaliwa pala. Ayan, pakaliwa na yan. Anong gagawin natin sa Kibungan? Dito laang tayo sa Bugyas. Ako po, ang kapal ng ulap na yan guys. Hindi natin alam, baka umulan. Paktay tayo diha. Ulan na yata to. Salubungin natin yung ulan. No freaking way. Hindi maganda are. Wow. Oh my god. Wow. Incredible. Incredible, mi amigos. Yeah. Ito yung view deck. Yan, wala. Makita na rin naman natin kanina. Grabe yung taniman nila, oh. Yung taniman nila parang bangin na lang siya, oh. Kaya yung itsura nung nag-harvest tuloy, patagilid na siya kasi once na nagkamali ka dyan ng ano, apak, diretso na sa bangin, mahuhulog ka na dyan. Huwag lang tayong abutan ng ulan guys. I feel something bad about this weather, about these clouds rather.
Ooh, ooh. Alright po, baba na ulit tayo. Pero malapit na tayo sa Abatan. Abatan Bugyas. Mahigpitan lang natin ng konti yung kadena. Tapos na tayong magpa-change oil at pa-adjust ng kadena. Dito tayo. Update ko kayo mamaya guys pag akyat natin doon sa highest point. Ang kulimlim na, grabe na, ito nakakailang eh. Tapos biglang ulan, naku wag naman. The way na tayo ng papuntang Kabayan Benguet. At along the way merong daan, nakukonekta sa daan na to papunta naman ng highest point yan sa Tinok. Sasaglitin na natin lahat yan. Minsanan na to. So it's been what now? It's been 2 years or it's been 3 years simula noong nag-joyride kami dyan ni Commander. Actually dinaanan namin to ron, itong daan na to noong papunta na kami ng Sagada. Ngayon naman dinadaanan ko ulit siya pabalik papuntang Manila naman to, papuntang south. Muuulan na dun. Sasalubungin natin yung ulan. Part pa rin to ng Bugyas, on the way tayo sa Tinok. Oops. Woohoo! Oh, here we go again. Here we go again. Yung fog humahalik na sa bundok. Diyan tayo pupunta sa bundok na to. Yan, yan na yung part ng highest point pero papunta dun. Let's go sa go! Ibang level na ang lamig dito. Kung kanina napakalamig na doon sa second highest point, eto ay mas malamig pa. Eto aabot na ng siguro mga 12 degrees Celsius to. Tapos umulan pa. Paktay ka diha ang lagay. Grabe ang lamig. Diyos mio, garapon. Eto na ang highest point. Grabe, tingnan nyo naman yung fog. Kahit magpalipad tayo ng drone dito ngayon, wala rin tayo makikita.
Oh. Bang level yung lamig. Ito na yung marker. Alright. Elevation 7,968 feet above sea level po yan. Dito yan sa Tinok. Ay, naglagay lang tayo ng sticker. Ito yung camera ko, nahihirapan mag-focus dahil sa fog na to. Tingnan mo naman kung gaano kakapal yung fog na yan. Nung pumunta kami dito, tanghaling tapat dumating kami. Ganto rin yun dating niya eh. Sobrang foggy. Nakakamiss to. Nakakamiss. Highest point for the second time round. Balik na tayo. Wala naman tayo masyadong gagawin dito sa highest point, kundi magpahinga, umupo at panoorin to mga ulap na to. Alright guys, diretso na tayo ng Kabayan. May natimingan pa tayong nakilala sa atin dito. Sir, subscriber ko yan sa YouTube. Shout out. Ang grabe itong bundok na to, ano. Sarap kayo magpalipad dito. Parang mawala yung ulap eh. Ang bilis niya. Kaso nga lang yung hangin, hindi natin alam kung gaano kalakas. Punong-puno to ng fog kanina. Ayun, medyo maliwalas na. Wala, negative. Hindi tayo makapagpapalipad dito. Lumalakas bigla yung hangin. Ayan oh, kumulimlim ulit. Kanina okay na yan Very unpredictable din. Ito na yung babaan, malapit na sa crossing papuntang Kabayan Benguet. Dito tayo umakyat din kanina. Ito, napakatarik din ito. Kung unang part pa lang, ang tarik na agad ang dadaanan nyo. Nakakaloko lang eh. You are greeted by the steep road mountain or mountain road. Alright, dito na tayo kakaliwa papunta ng Kabayan Benguet. Diyan tayo nang galing kanina, parte dyan ng Bugyas. Yun, pinatay ko lang yung makina kasi pababa rin naman yun para makatipid-tipid tayo. Alright, let's go sa go. Heading to Kabayan Benguet. Meron pang lubak. Hayop. Gaano ba kalalim to? Sumasayad yung ano ko, catalytic. Holy shit. What the What the kasama yan sa adventure. Ang problema, ang baba ng clearance ng motor ko. Sumasayad yung catalytic niya. Wow, that is awesome. Mahabang biyahe pa yan. Bahala na si Batman. Bahala na si Batman. So kung nakita nyo tong tulay na to pag galing kayo ng Aritaw or Nueva Vizcaya, alam nyo na nasa Kabayan Benguet na kayo. Ang ganda rito, may falls pa dun. Ang tindi ng tulay na to, napakataas. Napakataas. Kabayan Benguet na to kasi yung boundary niya nasa taas. So kung nakita nyo tong tulay na to, alam nyo na nasa Kabayan Benguet na kayo. Ang tindi ng tulay na to, napakataas, grabe. Gaano kataas yan, pero siguro abot to ng 150 feet or mas mataas pa siguro.
Tapos doon meron pang falls. Diba? Matarik to, Balbon. Kita nyo kung gaano katarik yan. Lalo pag palusong kayo dito, nakakailang. Akala nyo dediretso na kayo sa bangin. Falls. Ayos. Napakaganda. Ganda oh. May kainan dito. May kainan nga. Kain muna tayo. Damn. Oh shucks. Ngayon lang tayo makakain. Anong oras na? Alright, kaya pa ano pa rin to? Kabayan Benguet. Alright, time check 3 PM. So andito pa rin tayo sa Kabayan Benguet. Kumain lang tayo. Pero ang ganda ng view. Yung papakita ko sa inyo. Grabe oh. Epic. Sarap nga pala ng ulam ko. Beef steak. Plus ang ganda ng view, diba? So yun, katapos lang natin kumain. Okay lang? Okay ka lang? Okay. Akala ko ano nangyari kay kuya, nakahandusan niya lang dun. Okay lang. Napege ako dun Sabi ko ba't kaya dugoan yung nguso niya. Yung pala nagnganga siya. Anyway guys, ito na yung boundary ng Bocod, Benguet at saka Kabayan. Actually naipakita ko na to nung unang north loop namin ni Commander. Kaso wala pa to, wala pa yung statue na yan. Anyway guys, let's go. Mahaba-haba pa to. Pero ang daming pine trees dito. Tapos basta maganda siya. Siguro hindi niya masyadong mapapansin kapag sa camera lang. Lalo na sa taas, maganda siya. Wow, parang Baguio lang, no? Parang Baguio lang. Ang lamig na pati dito. I think tuktok na yata ito ng bundok eh. Hindi natin masabi kasi nga nakapalibutan ng mga punong kahoy. Pero sa tingin ko tuktok na ito ng bundok. Ang lamig. Woo! Maginaw. Maginaw na maginaw.
Ganda, di ba? Alright, so may landslide dito. Ayan, no? Ang laki niya na. Walang jo. Ang laking landslide niyan. Ang lambot pa ng lupa. Buti walang kabahayan yung tamaan niya. Katabi pa naman niya bahay, oh. Kita nyo? Oh, katabi niya itong mga bahay na to. Ganda ng daan na to, asfaltado. Seryoso ba? Parang wala akong maalalang gantong dinaanan namin. Tama ba itong dinadaanan natin? Wala akong maalalang gantong dinaanan namin nun, Napakatarik naman na ito. Grabe, grabe. Fairness, ang ganda rin. Grabe, dire-diretso. Kung aakyatin mo to, ubusan ng hininga yung motor. Come again. So, anong lugar na to? Bokod na ba to? Bokod na nga to pala. Bokod, Benguet. At ang maalala ko dito yung tabi ng ilog, yung dinaanan namin. Pero itong akyatan na to, napakahaba niya yan. Ito, akyatan pa rin to. Oh, nangyari. Oh, grabe, akyatan. Ito mahirap sa pagpalusong ka, sakit sa kamay. Tindi naman ang akyatan na to, dire-diretso. Ito na, wala na yung asfalto pero akyatan pa rin. Katindi. Ito na yung sinasabi kong crossing. Ngayon kung pupunta kayo ng Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, kung saan man kayo pupunta, papakaliwa kayo dyan. Kung pupunta naman kayo sa Baguio, dire-diretso nyo lang natin to. So ngayon, ang Ambuklaw Dam kasi is nandun sa may bandang unahan. At doon tayo maghanap ng pwedeng tulugan ngayong gabi. 14 kilometers mula dito sa crossing yung pwedeng tulugan dyan. 14 kilometers, okay. Kung wala, balik tayo ng Baguio. Ambuklaw Dam, where are you? Update ko kayo mamaya guys, pag nandun na tayo. Hi guys, Ambuklaw Dam. I think yun na yung ilog kanina nung pinanggalingan natin, yung natatanaw natin sa may Kabayan Benguet. Pababa siya dito. So dito na naiipon lahat ng tubig sa dam na to.
Oo nga, no? So, nanggagaling din dun sa may kabayan tong tubig na to. Ay, pahinga muna tayo saglit. Unfortunately, hindi sila nagpapa-overnight dito. Hindi sila nag-accommodate doon. Sarado na pala sila. So, karamihan pala ng accommodation dito sa may Benguet, sa may babaan, sarado. So, we have no choice. We would either Nueva Vizcaya or Nueva Ecija tayo mag-overnight. Let's go. So, Ambuklaw pa rin daw. Tabi tayo ng Ambuklaw. Overlooking niya. Alright, ito na ulit yung crossing. So again guys, yung pakaliwa dyan, yung papuntang Kabayan, Benguet, yung pinanggalingan natin kanina. Ito naman, padiretso na tayo dahil pupunta na tayo ng Nueva Vizcaya. Mahaba-haba pa to. Maabot pa siguro ng 2 oras. 4:40 ang oras natin. Bakyat ulit tayo na ito. Kaya matatagalan tayo talaga. Alright, malapit na tayo sa tulay ng Kayapa. Yan na yung tulay. Time check 5:30 ng hapon. Hindi pala, 5:40. Mag-alas 6 na. Paktay tayo diha. Alright, pahinga muna tayo. Sakit na ng kamay ko. Marami pa tayong gasolina. Sakit ng kamay. Grabe. Ulit lang, di bale na gabihin tayo, okay lang yan. Patibayin na ng tuhod to. Andito na tayo sa tulay ng Kayapa, Nueva Vizcaya. So Nueva Vizcaya na po ito. Medyo malapit-lapit na tayo sa Aritao. At hopefully, ito susunod na, hopefully meron tayong mahanap na pag-overnight nandun sa Aritao. Kung wala tayong choice kundi dire-diretso hanggang Nueva Ecija. Ganun yung mangyayari dyan. Naalala ko tong tulay na to kasi nung nag-North Loop kami, dinaanan din namin to. Ngarag na ako. Nagsimula tayong bumiyahe alas 6 ng umaga. Actually, lumarga tayo alas 5. Alas 6 tayo nagsimula paakyat papuntang Baguio. So, almost 12 hours na tayo bumabiyahe. At medyo malayo-layo pa tayo. Pero sa bagay, marami naman tayong napuntahan ngayong araw, kaya sulit lang. Alright, so ito na yung last na clip na gagawin ko ngayong araw. Padilim na kasi, so mamaya wala na rin kayong makikita. Maraming salamat po sa panonood at sana again nagustuhan nyo ang video na ito. Please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you on the next ride.